Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi nga nakawala itong si Congressman Abante dahil talagang sa patuloy na investigasyon ay sa kanya mismong bibig na talagang nadulas na umamin nga sa kanyang kamalbalan na ginagawa sa bansa natin. Ngayon nga ay makikita natin at talagang sinabi nga ni Kong Abante na talagang wala nga siyang ninakaw ni Singkong Duling sa kaban ng bayan at talagang naglilingkod nga ito sa bansang Pilipinas. Ngunit tila sa patuloy na investigasyon ay talagang nakaperma pa ito at talagang dawit ang kanyang pangalan sa mga kabalbalan at mga korupsyon na nagaganap sa bansa natin. Ngayon nga ay talagang mapaparusahan na dahil talagang umamin na sa kanyang mga kabalbala. Dito nga natin makikita na talagang matatapang at matitino ang mga opisyalis natin na biniimbestigahan talaga ang mga kabalbalan nila at mga kalukuhan na ginagawa sa Congress hearing. Ngayon nga ay makikita natin na kaya pala nila sinisibak ang matitinong mga opisyalis dahil ang kagustuhan nila ay talagang magkaroon sila ng malayang pangungulimbat ng kaban ng bayan. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kasi wala nga naging mayor siya. Magulo sa Davao eh. Naging mayor siya, talagang sa Davao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol dyan. Ayun naman pala, naiintindihan nyo naman pala. Naiintindihan nyo naman pala ang template ng ating Pangulo. At ginagaya niya ang Davao City na dati pinamumunuan ng NPA, pinamumugaran ng NPA, di ba? Na dati ang Davao City, maraming mga drug pusher, ikaw na mismo nagsabi, Pastor. Pero ang sabi mo, nilinis ni Tatay Digong. Good. Okay. Yun naman pala, Lolo eh. So let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth to the accusations of Kenneth Renato, that I forced anyone or we forced anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, Representative Abante. Wait, I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Tama. Why would you do that? Tama. He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. So, nagano naman kami, okay, we talk to him. But what you did was wrong. That immediately put color and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Patay ka, Garma Pastor. said. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They are under oath in the Quadcom. Correct? Yes, that's true, yes. Yes, so why would you But speak we never No, the point is this, Representative Abate. Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Bleh. Not necessarily. Not. Isa coconut. Pastor! Diyos ka. Pastor ka pa naman din. Huli ka na, Pastor. Ano ba? Parang hindi na umabante. Parang umusog. Ay, hindi pala. Umatras. Tama si Karen Davila. Bakit nyo kakausapin ang resource person bago mag-hearing? Bogo! Syunga-syunga!
Of course, pwede niya yung imanipula. Pastilan, wala. Di ba? Wala. Doon pa lang, talo na sila. O ano na, tuwadcom. Tuwadcom, ano na? Hindi mo dapat pwedeng kausapin ang resource person. Tama. Kasi kayo dapat ang magigisa. Pero bakit yung kakausapin bago ang hearing? Ano yan? Set up? Ano yan? Scripted? Da! Pastor! Yaaks, nakakahiya ka. Di ba? Pastor Abante, nakakahiya ka. Kung saan kang church na belong, my God, nakakahiya. Tigil mo na yan. Madadamay ang mga mababait at mabubuting pastor sa pinaggagawa mo. Tila iniiwasan to ng mainstream media. Pansinin nyo pansinin nyo kasi puro ang balita tungkol sa pag-amin ni Pangulong Duterte na merong death squad. Alam mo yon kung ano-anong binabalita, pero ito mukhang talagang alam niyo yon, iniiwasang ibalita. Dito mga kababayan, booking po itong mga walang yang congressman na ito. Panoorin po natin itong confession ng isang kernel. Ang lupit ho nito mga kababayan, pakingge. O panoorin natin, pasok. O. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Your Honors, sa ating lahat, magandang hapon. Allow me to read my opening statement. Matapos ang House Quadcom hearing na umabot ng 14 hours, dala-dala ko ang masamang karanasan at hinanakit sa pangyayari. After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Then he made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Bishop Bayani, Congressman Bishop ka pa man din. Una, kasalanan mo dito, ayon sa kwento nitong mamang pulis na ito, sabi niya, naandun ka lang habang nangyayari itong tinatawag nga ni Pangulong Duterte perjury, di ba? Habang nangyayari itong katarantaduhan na ito, naandun ka, you are witnessing it. And you do not only agree sa mga nangyayari, pero kayo po mismo ay nagkukumbinse dito na sundin yung script. At by saying, uy, pwede ka pang maging general. May 4 years ka pa, pwede ka pang maging chief. Pwede ka pang maging mataas na, hindi ko alam kung general ba ang RD, parang ganun. Di ba? Mga regional director. Pwede ka pa talagang maging general. Yan ang grabe, dinaig mo pa yung demonyo. Hindi, sorry pero alala niyo yung demonyo? Di ba yung demonyo bumubulong-bulong yun Uy, masarap yan pagkain na yan. Ay, di ba yung apple na yan? Hindi pala apple yun, di bang prutas yun? Ay, di ba to? Dinaig mo pa yung demonyo din na nagtetem kay Jesus na sinabi niyang dumayon ka dyan. Isin sa'yo ang mundo na to. Iligtas ka ng Panginoon. Alam mo, Bishop, confess. Hindi, totoo. How come naging pastor ka? Ganyan ang hindi mo ba kayo nahihiya? I rebuke you as a brother in Christ. Hindi mo ba kayo nahihiya? Ay sinasabi na ho ng isang pulis, kinumbinsin nyo pa siya na sumakay sa script ninyo. At pwede pa siyang maging general. You are being part of these lies. How dare you? Talay. Okay na Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. Yun. At magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Grabe, ang lupit mo, sir. Sino sa atin ang kaya yung ganito? Alam mo, sir, hanga ako sa iyo. Hanga talaga ako sa inyo. Ibang level lang ang pagiging honest ninyo sa buhay. Alam mo yung mga katulad mo ang pag-asa ng bayan na to. Yung mga katulad mo ang dapat maging general. BP Sara Duterte, kung kayo ang susunod na Pangulo, kung kayo magiging susunod na Pangulo, ilagay nyo ito sa posisyon. Hindi ho dahil sa bayad utang, pero this is the kind of generals or this is the kind of police na we need in our country. Honest to goodness. Alam mo yun, the temptation is so hard. Diba? It's not easy. Tumanggi ka
mamalagay sa alanganin ang pamilya mo, yung pagkain ng pamilya mo, malagay sa alanganin yung iyong karir. Hindi mo madali yan. Alam mo kung bakit? Pag ikaw na-suspend, pag ikaw natanggal, lahat ng pensyon mo tanggal. Yung pinaghirapan mo ng ilang taon, mawawala. Alam ko ho yan. Alam mo kung bakit? Marami nga po akong kilalang pulis. Yan po ang hinahabol nila. Yung malinis na record at mag-retire ng maganda para may pension sila na habang buhay na silang sumasahod through that pension. Yan po ang habol ng mga pulis eh. Di ba ho? Maging matuwid lang para dire-diretso yung kanilang pension. Pero pag ikaw na-suspend at natanggal sa serbisyo, kung ano man ang iyong pinagdaanan, siguradong wala kang ikabubuhay. Ang mangyayari sa iyo, magiging personal bodyguard ka lang ng mga ano dyan, ng mga politiko. Diba? Nakakalungkot pero that's the reality. Ganyan ang mga nangyayari doon sa mga nagre-retire at mga nadidismiss na pulis eh. Nagiging, hindi nare-retire, mga nadidismiss po pala, nasususpend o yung mga natatanggal talaga sa trabaho. Nagiging bodyguard lang ng mga politiko. Pero itong mama na to talagang pinanindigan niya yung kanyang prinsipyo. At ang nakakahiya, congressman pa ang nagkukumbinsi sa kanyang magsinungaling. The cordial conversation between us continued. And I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police. To which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic. And there were less crime committed. Hinahanapan niya pa, oh. Nagtatry pa ng kunwari, honest to si Congressman Abante by say, imposibleng walang nangyaring patayan sa Mandaluyong nung chief of police ka doon. Imposibleng walang nangyaring patayan doon habang nakaupo si Duterte. Di ba? Parang talagang, ito yung tinatawag na hindi lang nagtatanim ng kasinungalingan, talagang naghahanap pa. Di ba? Naguhukay pa siya. O, wala ba ditong nangyari na ganito, ganyan, ganyan. Tapos yun lang ang i-highlight mo. We did not receive any reward from anyone. I added that we only receive funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. Oh, yan ha. Diba, tinatanong niya, may nag-reward ba sa'yo? Na ganito, ganito. Hindi, sabi niya, wala. Nakakakuha lang kami ng additional fund from the LGU. Alam mo, eto matindi, mga kababayan. Naggaling siya sa Mandaluyong. Supposedly, ganyan sila ni Abalos, diba? Pero, dito mga kababayan, nilaglag niya ang gobyernong pinagsisilbihan ni Abalos. Di ba? Pinanindigan niya yung prinsipyo niya. Kaya iba tong taon to. Hanga ako dito. Dapat talaga ito maging PNP chief eh. I then respectfully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement if I confirm the testimony of Colonel Garma about the DDS in 1999 since I was not a member of PNP at the time. And I have... Kita mo yung kasinungalingan, pipilitin siyang umamin na may DDS kahit di pa siya pulis. Pambihira, gago rin talaga yun, no? Grabe talaga. Ikaw talaga. Personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble and requires great sacrifice. Yun. Even without the reward or award. It is our moral obligation. Yun. And a call of duty to serve our country and people. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Parayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of
Police Colonel Garma why they have chosen me. They did not answer me and just stared at me. Grabe, no? Ang talino nung abogado. Ang bira. Alam kasi nilang, kasi may paninindigan tong maman to. Eh nung tinanong itong pulis na ito, na doon sa abogadong nandun, bakit kaya ako pinili? Hindi na ho sumagot. Alam nila eh. Alam nilang may prinsipyo ito maman to, baka mapahamak pa sila eh. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I confided and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the tall lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Chair. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? The time, Your Honor, I was insulted and it is very offensive. Grabe. And I think it is inappropriate for anyone to act like that. So meaning, you feel that you are being coached to make that statement? Yes, Your Honor. I feel I'll be corrupted to make that statement, Your Honor. Just because that time, habang nag-uusap-usap, habang nagkakaroon ng deliberation doon sa hearing, Your Honor. Alam nyo, gusto ko itong mamit tong mama na to. Kung sino man na may kilala dito sa pulis na ito, gusto ko ho siyang mamit. Gusto ko lang ho siyang kamayan at saladuhan. Kasi grabe ho, iba ho itong maman to. Hindi ho madali ho ito. Mahirap po itong ginawa niya. Mapapahamak ang pamilya niya, ang karir niya. And yet, ginawa niya ho ito. Alam mo, kung ako lang talaga may katungkulan sa gobyerno, talagang gagawin ko itong mataas na ang posisyon. Grabe ho kasi, ang galing ho ng mama na to. Yung honesty niya, yung pressure, pressure ka ba naman ng congressman? Na alam mong bata ni ano? At alam mo yung boss mo, pinili ng bata nung boss, yung, di ba, pinili nung bata ng boss nila. Oh, imaginein mo ha, di ba meron tayong meron akong bulong-bulungan na si PNP chief ay pumili sa kanya yung mismong boss nila nila Kong Abante, di ba? At saka ni Fernandez, mantakin mo nakaya mong palagan. Grabe ho, saludo ako sir sa'yo. Saludo talaga ako sir. Sana ma-meet kita sa buhay na ito. At masaluduhang man lang kita, mapasalamatan kita. Alam mo yun? Hindi ko alam kung may present nila si Colonel Garma at that time, Your Honor, na mag-ano ng second supplemental, yung supplemental affidavit niya. So do you feel harassed? Did you feel harassed? It's an harassment and very offensive, Your Honor, and uncalled for anybody. At that time, I was wearing my uniform. Yun. You're wearing your As uniform police officer. and you are being told to lie. Parang Am I correct? gusto nilang magsisinungaling po ako, Your Honor. I'd like to ask the Colonel, sino yung idiot na superior mo? What is the question, sir? Who is the superior of... Yes, the one who... Alam mo ano ang ginawa ng ulol na yon? Subornation of perjury. That is a crime. Tingnan mo sa revised penal code. Subornation. I think you already stated it, Colonel Grijaldo. Grabe, no? Tinuturoan pa niya si Coco Pimentel. Hindi. Hindi naman sa kasi dinidini Pangulong Duterte na that's a crime. Nasagot na po niya, Mr. President. Yes, nasagot niya na, pero pwede bang i-include natin sa kasi dapat gagawa ng report yan, di ba? After hearing, meron niyang parang isasuggest nakasuhan si ganito. Sana isama sa report yun, nakasuhan yung 2 congressman na yun. Timoni na po niya. Sige po, can we now proceed? Who has questions? Di pa tapos ito naman madali ka I'd like to make it clear na yung ginawa ng
idyoto na opisyal mo o classmate mo. Sir, it's not officer, congressman. Congressman ang nagsabi sa kanya. Ganun, congressman. Yung idyoto na congressman, subornation o perjury yan. He was suggesting, the mere suggestion of what he wants you to do is already a crime under the revised penal code. Yung inuudyok mo yung tao na mag-execute ng affidavit falsely or making a false narrative, subornation of perjury. Yes, that's a crime under the revised penal code. Yes, sir. Thank you. Sige sir, because we are operating under time constraint. Grabe, nagmamadali talaga to si Coco Pimentel. Sabi naman, dadali itong mga friendship natin eh. Hindi. Huwag naman ganun. Ikaw naman ba binabalansi lang niya. Ikaw naman, binabalansi lang. Hindi, alam niyo mga kababayan, ito po isang bagay na nakakalungkot sa ating bayan, di ba? Talagang mga congressman pa ang gagawa ng ganyan. Di ba? As in, so sa madaling salita, it is really true. Yung matagal nang sinasabi nating lahat na yung Quadcom is a scripted hearing so that maidiin ho ang mga Duterte, Senator Bato, si Senator Go, at lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte ay maidiin at makasuhan. At lalo na ho na masira ang imahe ni Pangulong Duterte at ni VP Sara Duterte. Siyempre, pag nasira ang imahe ng mga Duterte, masisira ang imahe ni VP Sara Duterte. At pag nasira ho yun, mamamayagpag sa yung kanilang boss. Yun ang akala nila. Mananalo na yung kanilang boss. Sa tingin nila yun pero ako, I don't think so. Kahit anong gawin yung kasinungalingan, alam nyo, ang sinungaling, you can conceal it for a certain time. Ang mga katarantaduhan, you can conceal it in a certain time. And this is the truth. Why? The Bible says so. Di ba? Lahat ng mga kasinungalingan, yes, matatago mo yan, pero it will be revealed someday. And this is the day that the Lord has made. Hindi totoo. This is the day that the Lord has made. He revealed itong baho. Nakakaya. Bishop pa man din. Nakakaya talaga. Di ba? Ang baho nitong Quadcom na ito. Ito na, lumalabas na lahat ng pinagsasabi nila. At ilan pa kaya dyan ang tinuruan nila ng script? Garma, Paganyan ka na lang ba? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.